Nakikiramay kami sa inyo, Leia, Lumen. Napakabait ni Ben at napakasipag. Hindi ko rin makakalimutan nung naaksidente ang anak ko. Hindi niya to pinabayaan. Kaya naman sobra kaming nalungkot nang mabalitaan naming pumanaw na pala siya. Oo nga po nakakagulat po talaga. Salamat po sa pakikiramay. Ay, anak, masama raw magpasalamat ayon sa mga pamahiin. Ganun po ba, Nay? Pasensya na po. Hindi mo naman masisisi si Leia, Lumen. Matagal siyang nanirahan sa kabiasnan. Kamusta na ba? Hindi ba't bagong graduate ka lang, Leia? Excited na nga kami dahil may bago na sanang guro ngayon sa lugar natin. Yun nga maghahanda na sana siya para sa board exam. Kaso nga lang ito ang nangyari. Hindi talaga namin inaasahan na iiwan kami agad ni Ben. Pero anong plano niyo? Sino ang mamamahala sa taniman ninyo? Sa ngayon po, ako na po muna. Wala naman po akong choice Kahit wala akong gaanong kaalaman, hindi ko naman po ito pwedeng pabayaan. Huwag kang mag-alala, Leia. Handa naman kaming umulalay sa iyo ng anak ko. Sanay siya sa sistema ng taniman. Sana, ikonsidera mo ang pagpapatakbo nito, Iha. Marami ring umaasang trabahador dito. Isang ligtas na araw po sa inyo, Misteri. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Leia. 20 taong gulang pa lamang ako nang biglang pumanaw ang aking ama. Kakagraduate ko lang po noon ng kolehiyo at naghahanda na sana ako sa board exam para maging licensed teacher. Pero hindi na ako nakatapos sa pagre-review dahil sa isang masamang balita. Sobra ang lungkot ko dahil hindi ko inaasahang hindi ko na pala makikita si tatay ng buhay. Napakarami naming pangarap na gagawin pero hanggang doon na lang pala yun. Sa telepono ko lang din siya huling narinig at bala ko pa sana na pagkatapos ng board exam ay uuwi ako agad upang makita sila ni nanay. Pero Misteri, hindi ko akalaing uuwi ako na wala na pala siyang buhay. Ang aking tatay ay nagngangalang Ben. Siya ay napakasipag, napakabait at sobrang mapagbigay. Ang buhay po namin ay hindi marangya pero hindi naman kami naghihirap. May kalakasan kasi ang taniman namin ng bawang dahil kami lamang po ang mayroon nito sa aming buong bayan. Sinasabing masagana noon ang taniman ng bawang pero sa hindi malamang dahilan, isa-isa raw nasira, nalugi o napeste ang mga taniman ng ibang may-ari. Pero sa kabutihang palad, Misteri, ang sa amin ang natirang maayos pa rin hanggang ngayon. Kaya naman po simula nang pumanaw si tatay, nang hinayang si nanay kung ito ba ay maipagpapatuloy pa. Hindi ko rin ito pwedeng iasa sa kanya dahil may kapansanan po si nanay. Pilay ang isa niyang binti at hirap siyang maglakad. Ang trabaho po kasing ito ay nangangailangan ng personal na pangangasiwa at iyon po talaga ang ginagawa ni tatay noon kaya alam kong hindi ito kakayanin ni nanay. May ilang tauhan naman po siya sa taniman na tunay namang mapagkakatiwalaan. Alam kong handa nila akong gabayan sa pagpapatakbo nito pero sa kalooban ko, hindi talaga ako sigurado. Wala po kasi talaga sa puso ko ang pagpapatakbo ng taniman. Bata pa lamang po ako, ginusto ko na talagang maging isang guro. Paano ko matutupad ang pangarap ko kung mag-aasikaso ako nito? Yan ang malaking responsibilidad at desisyong iniwan sa akin ni tatay. Anak, kanina ka pa tulala riyan.
Naalala mo pa ba ang tatay mo? Ako man maya-maya iniisip ko siya. Opo, Nay. Sobrang nanghihinayang ako sa panahong hindi ko siya kasama. Kung alam ko lang talaga, hindi na sana ako nag-aral sa malayo. Wala naman tayong ibang paraan, anak. Malayo talaga ang kolehiyo sa lugar natin. At maniwala ka, masaya ang tatay mo para sa'yo. Pero Nay, sa tingin mo, papayag kaya si tatay na bitawan natin ang taniman? Ang tagal niya tong pinaghirapan eh. Ano ba ang gusto ng puso mo? Naniniwala akong iyon din ang gugustuhin niya. Alam kong mahalaga sa tatay mo ang tanimang ito. Ilang dekada niya rin itong inalagaan. Pati ang mga tauhan, dito na rin umaasa. Pero hindi ka naman namin maaaring puwersahin kung ayaw mo. Nay, hindi naman po sa ayaw. Siyempre, mahal ko rin to. Alaala to ni tatay eh. Pero natatakot din ako. Paano kung ako pa yung makasira dito? Paano kung balang araw, pagsisihan ko? Pasensya ka na anak ha, kung naiipit ka sa sitwasyong ito. At saka, hindi ako makakatulong sa iyo. Kung pwede lang sana, ako na lang ang magpatuloy para matupad mo ang pangarap mo. Nay naman, wala naman akong ganung ibig sabihin. Siguro, nabigla lang talaga ako. Hindi ko akalain na maaga tayong iiwan ni tatay eh. Isang linggo na noon matapos ilibing si tatay. Nagtatanong na ang ilan sa mga tauhan kung aakuin ko na ba ang pagpapatakbo nito. Ayon sa kanila, madali lang naman daw po dahil sila na ang bahala sa lahat ng sistema ukol rito. Ako raw ay magdedesisyon at mamamahala lamang. Kabisado naman raw nila at handa akong tulungan. Ang kailangan lang nila ay patuloy na pamamahala. Ayoko rin silang biguin, Misteri. Marami sa kanila ang kinalakihan na ito, tulad na lang ni Densyo. Aray ko, ano ba yan? Hindi ka kasi tumitingin sa dinaraanan. Alam mong maraming kagamitan sa paligid. Paano na lang kung masira yung mga yan? Nakatingin naman kasi ako sa mga tanim. Bakit kasi nakabalandra yan dyan sa gitna? Ma'am, mahirap po kasing magpabalik-balik at magpakuha-kuha ng gamit. At sa uwian ko po kasi nililigpit yan. Napaka-piloso po mo talaga, Densyo. Ang ibig kong sabihin, bakit nakakalat? Pwede naman sa gilid. At saka, bakit parang mas concerned ka pa sa mga gamit, pero sa akin hindi? Paano na lang kung maaksidente ako at naapakan ko yan? Di, nagkasugat pa ako. Okay lang yan. Mukha ka namang malakas eh. Hindi ba't noong mga bata pa tayo, siga-siga ka pa? Kaya mo yan? Ha, ganun. Parang sinabi mo na rin na daig pa ng balat ko yung bakal na yan. Hindi ako nagsabi niyan, ikaw. Sige na, magtatrabaho na ako, ma'am. Kahit naiinis ako, pinili ko na lamang na huwag na lang pansinin si Densyo. Misteri, kababata ko po siya at matalik na kaibigan ni tatay ang ama niyang si Mang Martino. Pumanaw ito 2 taon lamang ang nakalipas at alam kong parehas kami ng naramdaman nang mawalan ng isang ama. Pero ang kaibahan po namin, si Densyo po ay ang taniman na talaga ang nakalakihang gawin. Kasama na talaga siya noon ng kanyang ama sa taniman at marahil dito na rin siya tatanda. Pero Misteri, kung akala ninyo ay magkaibigan kami dahil magkababata kami, diyan po kayo nagkakamali. Hindi na talaga kami magkasundo noon pa man. Para kaming aso't pusa. May pagka-antipatiko po kasi siya. Mayabang at magaspang ang ugali, lalo na sa akin. Kahit nga madapa ako noon kapag naglalaro kami, tatawanan lamang niya ako at sasabihan pa ng lampa. Kaya hanggang ngayon, tuwing makikita ko siya ay nangingit-ngit ang gigil ko at hindi ko maiwasang mainis sa kanya. Tao po? Aling Lumen? Leia? Oh, ikaw pala, Nestor. Anong kailangan mo at...
Sino iyong mga nakatayo sa malayo? Kasama mo ba sila, ha? Magandang hapon po, Aling Lumen. Si Don Maximo Salvacion po iyon at saka yung mga tauhan niya. Nais po yata kayong kausapin pero ayaw po nilang lumapit rito eh. Kung maaari lamang daw po kakausapin nila kayo sa labas. Gusto rin nilang makausap si Leia. Nagkatinginan kami ni nanay noon at nagtataka. Pero dahil naghihintay na rin naman sila, ay hinarap na rin namin. Pinuntahan nga namin si Don Maximo Salvacion. Siya ay isang mayamang negosyante na nakatira sa malaking hasyenda sa isang bahagi ng aming bayan. Bagamat maraming tao ang nakakakilala sa kanya, iilan lang din ang talagang nakakasalumuha sa kanya dahil isa raw siyang mapagmataas na tao. Magandang hapon po, Don Maximo. Ano ho ang maipaglilingkod namin sa inyo? Gusto niyo raw ho kaming makausap? Magandang hapon din ho. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nabalitaan kong pumanaw na si Ben at nakikiramay ako roon. Pasensya na at hindi ako nakadalaw noong nakaburol siya dahil abala ako noon eh. Pero ang sadya ko talaga rito ay ang matagal ko nang hinahangad mula pa sa kanya. Gusto kong bilhin ang lupang ito. Ito hong buong taniman namin? Bibilihin nyo? Parang gano'n na nga iha. Pero ang lupa ang talagang inaasam ko. Nais ko tong gawing pabrika sa isa sa mga negosyo ko. Hindi ko balak na ipagpatuloy ang taniman. Una, dahil maliit lamang ang kita rito. Bukod doon hindi ito ang expertise ko. Tama ka. Naalala ko nang naikwento ni Ben ang alok mo. Pero simulat sa puli, ayaw niya hong bitawan ng taniman. Pasensya na po kayo, Don Maximo. Alam kong mahalaga kay tatay ang tanimang ito. Hindi ko po ito basta-basta mabibitawan. Pero alalahanin mo, iha. Malaking responsibilidad ang pamamahala rito. Kung sakaling malugi kayo mawawalan din ito ng saysay. Mababaliwala rin ang pinaghirapan ng ama mo. Bakit hindi mo na lang ibenta para maging malaking halaga ito at makapagsimula kayo ng panibago? Balita ko mag-e-exam ka sa pagiging guro. Kayo naman po, Aling Lumen mas magiging komportable ang buhay ninyo. Maaari kayong magtayo ng ibang negosyo na mas maaasikaso nyo. Maraming salamat po talaga sa magandang alok, Don Maximo. Ang totoo, tama po kayo. Hindi pa po ako handang patakbuhin ito. Pero sa ngayon, alam kong gusto ni tatay na subukan ko. Alam kong masasaktan siya kung masisira ang taniman at tatayuan ng ibang gusali. Pasensya na po talaga. Iha, pag-isipan mo. Baka isang beses lang dumaan sa iyo ang pagkakataong ito. At iyon nga ang huling sinabi sa akin ni Don Maximo bago ito sumakay ng kanyang itim na pajero saka umandar palayo. Ang totoo, Misteri, malaking parte sa akin ang gustong tanggapin ng ngalok niya. Mawawalan ako ng malaking problema at magiging kasagutan pa ang perang ibabayad sa lupa para sa kabuhayan namin ni nanay. Makakahanap kami ng tirahan sa kabihasnan habang nagre-review ako at kung mamarapati ng Diyos, makakapasa ako at makakahanap ng trabaho. Pero hindi po ganong kadaling iwan ang taniman. Alam kong masasaktan si nanay at tatay kung makikita nilang sinisimentohan, pinapatayuan ng gusali ang lupaing matagal nilang inalagaan. Tanda ko pa noon na habang namimita si tatay ng mga bawang nung bata ako, pinagmamalaki pa niya sa akin kung gaano kalalaki ang kanyang inaani, na napakasarap daw tingnan ang mga tanim niyang yun, na kung paano sa isang maliit na lupa ay lumago ng lumago ang mga bunga nito. Ilang araw ang nakalipas, kumalat agad ang balitang pag-aalok ni Don Maximo na bilhin ang aming lupa. Kung kaya't maraming mga kapitbahay at kamag-anak ang agad na nakiusyoso. Leia, iha, nabalitaan naming nais daw bilhin ni Don Maximo ang lupa ninyo. Papayag ka ba? Ibebenta mo ba sa kanya? Oo nga, Leia. Ibebenta mo ba? Magkano raw?
Pinag-iisipan ko pa po, Aling Marsing, Rita. Ayoko naman po sana pero baka ho kasi sa bandang huli, mahirapan din akong patakbuhin ito tapos mapunta din sa wala. Iha, kung ibebenta mo ito, wala nang maaangkat ang iba ang mga palengke at tindahan. Mapapamahal na ang bili sa bawang. Bukod pa roon mawawala ng hanap buhay ang ilan sa mga tauhan ninyo. Hindi naman sa nakikialam ako, pero ang pagpapatakbo nito, makakaya namang magtulungan. At saka, ano naman kaya ang nais na ipatayo ng Don Maximo na yun? Malaking tindahan? Kainan? Patahian? Ang alam ko, pabrika. Pero hindi ko alam kung pabrika ng ano. Pero hindi ba magandang bagay yun? Baka mas maraming trabaho yung maalok nila. Hindi ko lang alam. Maaaring tama ka. Pero para sa akin hindi hamak na masarap sa paningin na madaanan at pagmasdan ng taniman ng bawang sa paligid kaysa sa gusaling pabrika na makakaharang sa magandang tanawin. Yun lamang ang akin. Oo nga, Leia. At saka, yung labidabs ko na si Densyo, mawawala ng trabaho. Baka mapilitang lumawas iyon para maghanap ng bagong pagkakakitaan. Paano na kami magkakatuluyan pag nagkalayo kami? Abay, Rita, bago mo problemahin kung magkakatuluyan kayo bakit hindi mo muna tanongin kung gusto ka ba niya? Ikaw talagang bata ka. Aling Marsing naman, gusto ako noon, nagpapakipot lang. Abe, may nagpapakipot bang umabot ng 10 taon? Kung ako sa iyo si Itok na lang, mas bagay pa kayo. Oo nga, matagal nang may gusto sa'yo si Itok, di ba? Hindi ba't isang beses pa nga nangharana pa siya sa'yo, Rita? Naku po, Leia, Aling Marsing naman, makauwi na nga at sumama ang tiyan ko sa mga sinasabi ninyo. Bagamat tumatawa ako ng mga oras na yon, Misteri, dahil sa biruan namin, tumagos sa puso ko ang mga sinabi nila. Totoo naman po kasi, masakit kung wala pang 1 buwan si tatay na lumisan, ibebenta ko agad ang taniman. Ni hindi ko man lang sinubukan kung kaya ko. Kaya naman buong magdamag, ipinagdasal kong sana makaya kong hawakan ito. Kakayanin ko para kay nanay at lalong-lalo kay tatay. O Itok, ikaw na muna mag-deliver sa bayan ha. Pakilista dito at papirmahan mo sila. Yung truck pala, pagasolinahan mo na rin. Hingi ka ng pampagas dyan kay madam. Lo, ikaw na. Andito na ako dito sa loob Pabababain mo pa ako. At saka, andyan lang siya Ano ba yan? O siya, ito na nga. Basta pagbalik mo, ipa-reimburse mo ha. Pambili ko ng bagong sapatos yan Bakit ipapa-reimburse pa kung pwede namang kuhanin ng direkta? Ayan lang si Leo, nasa tapat mo lang. Hindi na ako nakapagpigil pa noon, Misteri, dahil rinig na rinig ko rin naman ang usapan nila. Alam kong ayaw akong kausapin ni Densyo sa mga ganoong bagay dahil nga hindi na talaga kami magkasundo. Kung gaano sila kalapit noon ni tatay, kami naman ganoon kalayo ang loob. Pero dahil naaaburido na ako sa dalawa, ako na ang nagkusang lumapit. Ano ba kayo? Pampagas lang inaabot kayo ng ilang minuto sa diskusyon. Oh, eto na yung pampagas para hindi na magpa-reimburse itong si Densyo. Itok, nga pala, huwag mong kalimutan yung resibo Salamat. Oo naman, hindi ko kakalimutan. Sige, mauna na ako para makabalik ako agad. Buti pa sa ibang tao, marunong kang magpasalamat At paano mo naman nasabing hindi ako marunong Hindi mo ba natatandaan nun? Unti ka ng masagasaan, niligtas kita. Pero imbes na pasalamatan mo ko, sinigawan mo pa ako. Hoy Densyo, baka nakakalimutan mo. Sa dami-dami ng paraan para iligtas mo ko, napili mo pang itulak ako direkta sa dumi ng kalabaw. Tapos gusto mo magpasalamat ako sa'yo? Ayos ka. Buti nga ron ka bumagsak paano na lang kung sa simento, di may bukol o sugat ka. Ay nako. Ewan ko sa'yo,
Malayo pa nga yung sasakyan nun eh. Kayang-kaya ko pang umiwas kung simpleng sinabihan mo na lang ako. Kaso wala eh. Bigla mo akong tinulak ng malakas dun pa sa mabahong dumi ng kalabaw. Alam mo, sa tingin ko sinadya mo talaga yun. Hindi ba nga? Natatawa ka pa nun? Hindi ako natatawa nun ano. Masaya lang ako kasi nakaligtas ka. Ay, nakakagigil ka talaga pag naaalala ko yun. Alam mo, kung hindi ka lang talaga pinagkakatiwalaan ni tatay, naku, matagal na kitang... Matagal ng ano? Paalisin sa trabaho? Pwede mo namang gawin yon. Gusto mo, ako na magkusa eh. Sabihin mo lang, ang sakit mo magsalita, puwera ikaw ang may-ari dito. Hoy Dencho, para sabihin ko sa'yo, ikaw ang nagsimulang magsalita ng masakit. Sinabihan mo pa akong hindi marunong magpasalamat. Tapos ngayon, parang ako patuloy yung may kasalanan. Ulitin ko, wala akong sinabing umalis ka. Ang sinasabi ko lang, ay, bakit ba ako nagpapaliwanag? Diyan ka na nga. Umalis ako noon na inis na naman. Wala talagang pakikipag-usap kay Dencho na maganda at matino. Laging nauuwi sa away. Hindi ko alam kung gaano ko pa ito kayang tagalan. Gayong si Dencho ang pumapangalawa kay tatay sa pagmamando sa taniman. Siya ang halos nakakaalam ng lahat, ang kanyang kanang kamay. Paano ko siya makakatrabaho ng maayos kung ganito kami na laging parang aso at pusa? Lumipas ang ilang buwan, Misteri. Nababalitaan ko yung mga kaibigan ko sa eskwelahan, ang pagpasa at isa-isang pagkakaroon ng trabaho bilang guro. Masaya ako para sa kanila, pero nakaramdam ako ng lungkot sa parte ko. Ayoko namang sisihin ang pagkawala ni tatay, pero hindi ko maiwasang isipin na paano kaya kung katulad nila, isa na rin akong guro sana ngayon. Dahil ayokong ipakita kay nanay ang lungkot, napagpasyahan kong mamasyal muna mag-isa sa bayan para makapag-isip-isip. Pero pagsapit ng dilim, sa bayan habang pauwi ako, may dalawang nakakatakot na lalaki ang kumausap sa akin. Miss, hatid ka na namin pa uwi. Mukhang mag-isa ka lang. Marami na ngayong siraulo dyan. Hindi na po. Kaya ko naman po. Ang ganyang kaganda, lapitin niya ng mga bastos. Kaya dapat hindi ka nag-iisa. Halika na, sumama ka na sa amin. May kotse kaming dala, ay hatid ka namin. Hindi na po talaga. Malapit na lang naman po yung sakayan. Okay lang po ako. Salamat na lang. Binilasan ko ang lakad ko, pero mas lalo rin nilang binilisan at hinarangan ako para hindi na ako makatuloy sa paglalakad. Iyahatid ka na nga, ayaw mo pa. Sinabi ko na nga ayaw ko eh. Aba, matapang ka. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin. Ano ba? Bitawan niyo nga ako. Ganun ah. Matigas ka. Sinubukan nilang hawakan ng magkabilang braso ko. Ang isa ay tinatakpan pa ang bibig ko. Nasa pagitan kami noon ng maliit na kanto at nagkataong paggabi na noon at wala pang dumadaan. Kaya naman kumakabog na ang dibdib ko. Pero sa isang iglap, isa sa kanila ang napabitiw sa akin at biglang bumagsak sa lupa. Sinabi ng ayaw niyang sumama sa inyo eh. Kaya huwag kayong makulit. Sino ka ba ha? Bakit nakikialam ka rito? Sino ako? Ako lang naman yung taong makakalaban niyo pag nambastos pa kayo. Misteri, nagsuntukan sila at nakakamanghang hindi man lamang natatamaan ang lalaking tumulong sa akin. Ang galing niyang umilag at pag siya naman ang susuntok, malakas agad ang tama sa dalawa. Hanggang sa sumuko na ang dalawa at nagpa siya na lamang na tumakbo. Miss, okay ka lang? Oo, salamat. Kung hindi ka dumating, baka kung saan ako dinala ng mga lalaking yun. Alam ko ayaw mong magpahatid, pero sa nangyari sa'yo, hindi kita kayang iwanang mag-isa. Ayos lang ba kung sabayan kitang maglakad kahit hanggang sakayan lang? Oo naman, sige, kung hindi abala sa'yo. Hindi naman, pauwi na rin naman ako. Ako nga pala si Eman, ikaw? Ako si Leia.
Eman, salamat ulit ah. Hindi ka ba nasaktan sa pakikipagbuno sa kanila? Sa totoo lang, ang sakit nga eh. Parang namamaga rito sa pangako. Ha? Asan? Patingin nga. Biro lang. Hindi naman nila ako natamaan kahit isa. Mga walang alam, nagtatapang-tapangan lang. Pinakaba mo naman ako. Akala ko talaga may masakit sa'yo eh. Pero ang galing mo ah. Pulis ka ba o nag-aral ng martial arts? Hindi. Sadyang basagulero lang talaga ako nung kabataan ko. Kaya ganun. Pero syempre ngayon nagbago na ako ah. Isa na akong engineer. Ikaw, anong ginagawa mo sa buhay? Ako yung namamahala sa taniman ng bawang ng tatay ko. Magmula nang pumanaw siya. Talaga? Galing ah. Ngayon lang ako nakakilala ng nagmamay-ari ng taniman. Tumagal pa ang usapan namin ni Eman at masasabi kong nag-enjoy akong kausap siya. Nag-alok siyang ihatid na ako hanggang sa bahay at pumayag naman ako dahil parang katiwa-tiwala naman siya. Bukod pa roon, misteri, nagpaalam siya kung maaari ba siyang dumalaw-dalaw sa akin. At ewan ko ba, napapayag ako agad. Hindi rin kasi maikakailang. Mabait talaga siya, gwapo, matalino, at parang interesado ako sa kanya. Magandang lalaki yung naghatid sa'yo kagabi ah. Jowa mo? Tanong ni Densyo kinabukasan. Nagulat naman ako at nagtaka kung paano niya nalaman yun. Hindi ko alam na tsismoso ka pala. Hindi tsismoso ang tawag doon. Sadyang mapagmatsyag lang ako. Bakit hindi mo siya sinama sa bahay niyo? Una, dahil hinatid niya lang naman ako. Pangalawa, ano bang pakialam mo? Wow, sa akin napakataray mo. Pero sa kanya, salamat ah, mag-ingat ka pag uwi. Ang lambing ng boses mo. Hoy, hindi ako ganyan ah. Anong hindi? Kulang na lang yapusin mo siya. Salamat sa paghatid. Mag-iingat ka. Muah, muah, muah. Ang OA mo, diyan ka na nga. As usual, misteri. Inis na naman akong umalis palayo kay Densyo. Napakamapang asar talaga nito at napaka-OA. Minsan na nga lang niya ako kausapin, pang-iinis pa talaga. Pero ibang-iba sa kanya si Eman, misteri. Si Eman, ginagalang ako. Ngunit palakad na sana ako noon nang makarinig ako ng kaluskos sa may taniman. Maggagabi na noon at madilim na, kaya't alam kong nakauwi na ang mga tauhan. Naiwan lang naman kaming dalawa ni Densyo dahil may inaasikaso pa kami. Napahinto ako sa aking paglalakad at nagmasid. Patuloy ang mahina at dahan-dahang pagkaluskos ng mga tanim. Hanggang sa nagulat ako nang makita ko ang isang bata, nakayuko at hawak ang kumpol ng mga bagong pitas na bawang. Hoy bata, anong ginagawa mo riyan? Akmang tatakbo na ang bata pero biglang sumulpot si Densyo sa gilid at nahuli ito. Dinala namin siya sa maliit na kamalig para kausapin. Bitawan niyo po ako! Pakawalan niyo po ako! Alam mo bang masamang magnakaw ha, bata? Oo nga. At saka ang dilim-dilim na. Paano kung may mangyari sa'yo doon? Hindi mo ba naisip na delikado at walang makakakita sa'yo? Patawad po. Hindi ko na po uulitin. Wala po kasi akong pambili. Ilang bawang ba kailangan mo? Pwede naman kitang bigyan eh. Marami po akong kailangan. Sobrang dami. At saan mo naman gagamitin yan? Magtatayo ka ba ng garlic sauce business? Densyo, puro ka biro. Bata, ano nga ulit yung pangalan mo? At saka, bakit mo naman kailangan ng maraming bawang? Bitoy po ang pangalan ko. Kailangan ko po ng maraming bawang para ilagay sa bahay namin at protektahan ng mama ko. Protektahan ng mama mo? Laban kanino? At bawang? Bakit? Laban po sa mga aswang. Ate,
Buntis po si Mama at wala po si Papa, kaya tanging bawang lang po ang magpoprotekta sa amin. Teka. Bata, ayoko ng sinungaling ha. Matatanggap ko pa kung sasabihin mong pangsahog o kaya gusto mong ibenta para magkapera. Pero aswang? Totoo po yun, ate. Maniwala po kayo. Tuwing gabi po, may umaatake sa kubo namin. Naubos na nga po yung asin namin, pero hindi po sapat yun eh. Kaya naisip ko po, bawang na lang kasi marami po dito sa taniman nyo. Aswang? Totoo ba yan? Sabi-sabi lang naman yun, di ba? Tama ang bata, Leia. Hindi porket hindi ka nakakakita nito, hindi na totoo. Suwerte ka lang, hindi mo pa sila nakakasalumuha. Ibig mong sabihin, naniniwala ka din sa aswang, Densyo? Nakakita ka na rin ba? Oo, nakakita na ako. O ito, Bitoy. Ito yung mga bawang. Dadagdagan ko pa yan. Sagot ko na bayad yan ha. Huwag mong pababayaan ng mama mo. Pag kailangan mo pa, bumalik ka lang ulit dito. Salamat po, kuya. Salamat, ate. Dali-dali nang tumakbo palayo ang bata. Ako naman, napatitig lang kay Densyo at hindi makapaniwala sa aking mga narinig. Hindi mo ba napansin na mataas ang demand sa bawang? Mabilis daw nauubos yung mga tindang bawang sa mga palengke at tindahan ngayon. Ang mga tao raw nagpapakiyawan. Marami raw kasing nababalitang nawawala o di kaya biktima ng mga aswang. Kaya nagpapanik yung mga tao sa baryo at nag-iimbak nito. Ganun ba? Ang hirap paniwalaan sa totoo lang kasi buong buhay ko, hindi pa ako nakakarinig ng ganyan. Hindi mo talaga maririnig yan, lalo na tumira at nag-aral ka sa kabihasnan. Parang Maynila na rin doon eh. Pero alam mo, maraming tao, hindi mo lang alam na aswang pala. Mukhang normal sa pangharap, pero sa likod nun, mahaba ang pangil at kakagatin ka. Ay! Walang giya ka! Baliw kang siraulo kang lalaki ka! Buwisit ka talaga! Ginulat mo ko! Magugulatin ka pala! Nakakainis ka talaga! Akala ko ba naman seryoso ka na dyan sa sinasabi mo? Maniniwala na sana ako eh! Hindi, seryoso. Totoo nga, ano ka ba? Totoo lahat ng yun. Hindi nga, ano ba talaga? So, totoo rin yung sinabi mo kanina na nakakita ka ng aswang? O joke time na naman yun? Oo, nakakita na talaga ako. Talaga? Kailan? Noong ano? Ayan na. Nag-iisip na siya para mag-imbento ng kwento. Hindi ako nag-iimbento. Ano nga? Kailan ka nga nakakita ng aswang? Nakakita ako ng aswang nung araw na namatay ang tatay ko. Ha? Ano? Seryoso ba yan? Oo, Leia. Nasaksihan ko ang pagsalakay ng aswang kay tatay hanggang sa pagtakas ng mga to. Nandun ako nung sugatan si tatay, nung huling hininga niya at huling bilin niya sa akin. Sorry, Densyo. Hindi ko sinasadyang itanong. Ba't ka nagsosorry? Ikaw ba yung aswang? Nagbibiro ka pa dyan. Pero bakit ang balita ko noon namatay ang tatay mo sa atake sa puso? Yun lang ang pinalabas namin noon para hindi matakot ang mga tao. Kaya ikaw, mag-iingat ka sa mga taong makakasalumuha mo ha. Huwag ka agad magtitiwala at lagi kang magdadala ng bawang sa bag o bulsa mo. Kasi proteksyon talaga yun laban sa kanila. Lalo ngayon, lumalabas na naman sila, mukhang nagpaparami. Lubos akong nabahala sa mga narinig kong yun mula kay Densyo. Pag-uwi ko sa bahay, naitanong ko kay nanay ang mga bagay na yon at sumang-ayon nga siya. Bata pa lang daw siya ay marami ng kwentong aswang sa lugar namin. Lumipas ang mga araw habang abala ako sa maliit kong lamesa. Namataan ko mula sa di kalayuan ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba roon si Don Maximo at kumaway sa akin. Ayoko pa sanang tumayo sa pwesto ko pero nagtitinginan na ang mga tauhan sa akin na para bang nag-aabang. Magandang araw, Don Maximo. Narito po ulit kayo. Ano pong kailangan nyo?
Alam mo naman iha ang pakay ko. Gusto ko lang kamustahin kung nakapagdesisyon ka na ba kasi aayusin ko na ang tseke. Pasensya na po talaga kayo, Don Maximo. Nakapagdesisyon na po talaga ako. Hindi ko po talaga ibebenta ang lupa. Maling desisyon! Malulugi lamang ang inyong taniman tulad ng iba. Sayang ang alok ko sa iyo, iha. Baka pagsisihan mong hindi mo ito tinanggap. Wag po kayong mag-alala, Don Maximo. Pipilitin ko pong hindi mangyari yon. At umalis ito na parang mainit ang ulo. Bago matapos ang araw na yon, nagulat ako nang biglang humango si Dencio papunta sa akin at bigla akong tinawag. Leia! Oh, ano yun? Nakakagulat ka naman. Nasusunog yung likod ng taniman! Ano? Tara, puntahan natin! Nagtulungan kaming lahat ng mga tauhan, pati na ang ilang mga kapitbahay upang mapatay ang apoy. Mabuti na lamang at mabilis itong napansin at hindi agad lumaki. Malamang sa malamang ay sinadya ang pagsunog na ito, anak. Walang ibang dahilan para bigla na lang itong mag-apoy. May nagtatangkang sirain ang taniman. Pero paano nyo nasabi, Nay? Baka naman aksidente lang. Hindi ito ang unang beses na mangyari ito, anak. May desperadong tao na gustong mapaalis tayo rito. Ang gustong masira at mawala ang taniman natin. Pero hindi tayo papayag. Lalaban tayo. Opo, Aling Lumen. Hindi kami papayag. Lalaban kami kasama nyo. Nakaramdam ako ng kaba noon, Misteri, dahil parang nagiging seryoso na ang mga nangyayari. Ilang buwan pa lamang akong naatasang mamahala, pero ganito na agad ang kinakaharap namin. Hindi ko inaasahan ang ganitong kalaking pagsubok. Nang gabi ding yun, namataan ko na nakatayo si Eman at nag-aabang sa akin sa malayo. Kumaway siya at napakaway rin ako. Nagulat ako pero parang natuwa rin sa biglaang pagbisita niya. Andyan pala yung manliligaw mo Panay kaway sa'yo. Ba't ayaw pumasok? Mahiyain kasi siya, hindi tulad mo. Mahiyain pala. Aanhin mo naman ang mahiyain, hindi man lang makalapit sa'yo. Ewan ko sa'yo, dami mong alam. Akala mo naman may jowa ka na. Agad ko ngang nilapitan si Eman at nakangiti siyang nakatingin sa akin. Mula sa likod niya, bigla siyang naglabas ng isang bouquet ng sariwang pulang rosas, ang paborito kong bulaklak. Ang kanyang damit, kahit simple, ay mukhang mamahalin, bagay sa malinis niyang tindig at gwapong muka. Eman, ikaw pala, hindi mo man lang sinabing darating ka. Pasok ka muna, alam mo na, mainit dito sa labas. Para sa'yo, hindi na ako papasok. Gusto ko sanang maglakad-lakad tayo. Inabot niya sa akin ang bulaklak at naglakad naman kami. Hindi na ako nakatanggi. Habang naglalakad, kinamusta niya ako. Ang boses niya malambing at seryoso na nagbibigay sa akin ng panatag na loob. Kamusta ka naman, Leia? Eto, Eman, medyo napapagod. Naninibago rin sa bago kong ginagawa. Nagbuntong hininga ako at ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagsubok sa taniman dahil naninibago pa ako. Ang tangkang pagsunog na halos ikasira ng buong ani. At ang pag-aalok ng isang negosyante na bilhin ang lupa. Ay, Eman, alam mo, naguguluhan na ako eh. Naiipit ako sa mahirap na pinagdadaanan namin at sarili kong pangarap. Leia, sundin mo ang pangarap mo. Ibenta mo na yung lupa kung yan ang ikakapanatag ng kalooban mo. Huwag mong pilitin kung alam mong mahihirapan ka. Pero nagigilty ako pag naiisip ko si tatay at saka yung mga tauhan. Bukod pa doon, maghahanap pa kami ng tirahan. Parang magsisimula ulit kami. Tutulungan kitang maghanap ng mas magandang matitirhan.
Isipin mo, magiging masaya tayo ron magkasama. Magagamit mo pa yung pinag-aralan mo. Pero parang hindi ko ata kaya. Hindi ko kayang iwan yung lupa. Tapos tatayuan ng gusali. Nasabi ko na sa'yo, diba? Ito ang buhay at pagod ni tatay. Pakiramdam ko kapag binenta ko to, para bang ipinagkanulo ko siya. Huwag ka nang magpakamartir. Patay na naman ang tatay mo. Wala na siyang masasabi pa. Pag binitawan mo yung lupa, mawawalan ka na ng problema. Iyan ang mas makakabuti sa'yo. Hindi mo na kailangang paghirapan pa yan. Doon ako nakaramdam ng kakaiba, Misteri. Para bang hindi na ito payo ng isang kaibigan. Parang utos. Ang matigas na gilid ng kanyang panga at ang bilis ng kanyang paghinga ay hindi tugma sa karaniwan niyang pag-uugali sa harap ko. Man, bakit mo ba pinipilit yan? Ano bang problema? Oo, nahihirapan ako. Pero nilalabas ko lang naman yung bigat ng loob ko sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na bibitawan ko to. Mahal ko ang taniman. At saka, hindi lang naman ito basta lupa. Dito umaasa yung mga tao rito. Yung mga trabahador at kasama namin. Huwag mo na ngang isipin ng iba. Isipin mo ang sarili mo. Kung hindi mo yan ibebenta, sayang ang pagkakataon. Man, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko mawari, Misteri, pero may malakas na babala na tumunog sa isipan ko. Parang may mali. Masyado siyang desperado sa mga sinasabi niya. Kaya naman, nagyaya na akong umuwi. Siguro, man, mas mabuti pang umuwi na lang muna tayo. Mabilis siyang humarang sa dinaraanan ko. Ang kanyang mga kamay ay nasa magkabilang gilid ko at wala na akong kawala. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Leia. Bigla, isang pagbabago ang nangyari sa kanyang muka. Ang kanyang panga ay umigting at may bigla ang kakaibang kulay ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Mas nakakagulat. Dalawang matutulis na pangil ang dahan-dahang lumabas mula sa kanyang itaas na labi. Nanatiling gwapo ang kanyang itsura, pero ang kombinasyon ng pangil at nag-aapoy na mga mata ay ginawa siyang lubhang nakakatakot at mapanganib. Kung hindi kita makuha sa santong dasalan, dadaanin na lang kita sa santong paspasan. Kung mawawala ka, wala nang ibang magiging taniman ng bawang sa lugar na to. Misteri, biglang bumalik sa isip ko ang mga kwento at mga babala ng mga tao tungkol sa aswang. Si Eman nga ba ay isa sa kanila? Ang lalaking akala ko, tapat na kaibigan at nagmamalasakit sa akin. Pero sa gitna ng takot, bigla kong naisip ang payo sa akin ni Densyo, ang tungkol sa proteksyon. Mabilis kong kinapa ang aking bag, kinuha ang maliit na supot ng bawang na palagi kong dala. Walang pag-aalinlangan, dinakot ko ang isang buong ulo at mabilis na nilamutak sa mukha ni Eman, lalo na sa kanang bahagi ng kanyang pisngi. Agad itong nag-iwan ng malaking lamat at nakasusunog na marka sa balat niyang tila marmol. Ang kanyang kamay ay mabilis na napunta sa sugatang bahagi. Hindi naman ako nag-aksaya ng panahon. Mabilis akong tumakbo palayo. Tumakbo ako ng tumakbo, Misteri. Hindi lumilingon. Hanggang sa marating ko ang may matataas at siksik na damuhan. Doon ako nagtago at sumilip pabalik. Ang lugar kung saan naiwan si Eman ay wala ng tao. Sa wakas, wala na siya. Nakahinga ako ng maluwag. Naisip ko, tumakas na siya. Siguro nasaktan siya at tuluyan ang umalis. Pero hindi pa pala natatapos ang bangungot. Laking gulat ko nang habang tumatakbo, isang malakas at mabilis na anino ang biglang tumalon mula sa likuran ko. Huminto ito ng may malakas na lagabog sa mismong harapan ko, humaharang sa aking dadaanan.
Mas mabilis pa kaysa sa isang normal na tao. Akala mo makakatakas ka sa akin? Eman, ako to, si Leia. Hindi ba mabuting tao ka? Huwag mo kong saktan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang mga kuko niya ay humahaba na parang matutulis na kutsilyo. Alam mo, Leia, hindi na sana aabot sa ganito kung madali ka lang sanang kausap. Handa na siyang umatake, Misteri, at wala na akong magagawa. Pero biglang, Hoy aswang! Ako ang harapin mo! isang pamilyar na tinig ang narinig ko. Mula sa likuran, si Dencho ay mabilis na lumabas. Matapang siyang tumindig, hawak ang isang matibay na gulok sa kanyang kanang kamay. Agad siyang sumugod at nagkaroon sila ng matinding bunuan. Kitang-kita, Misteri, ang halos magkapantay nilang lakas. Si Dencho ay maliksi at may pambihirang galing sa pakikipaglaban. Bawat suntok niya ay may bigat at bawat wasiwas ng kanyang gulok ay sadyang nakamamatay. Si Emma naman ay hindi tinatablan at may sobrang bilis na hindi pangkaraniwan. Ang bawat kuko niya ay tila bakal na tumatama sa gulok ni Dencho. Nagsimula silang magpalitan ng mga galaw. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi ko na mailarawan pa. Nakita ko na lang na biglang sinipa ng malakas ni Eman si Dencho at nasaktan ito. Dencho, mag-ingat ka! Bigla, nagbago si Eman. Napuno ng matinding galit. Ang buo niyang katawan ay nagsimulang mag-iba. Ang kasuotan niya, Misteri, ay napunit at natanggal habang mabilis na lumalaki ang kanyang mga bias. Ang mga buto at muscle niya ay naglitawan at parabang mas lalong tumigas at ang kanyang pangangatawan ay naging mas malaki at mas nakakakilabot. Ang kanyang tainga ay humaba at naging patusok. Ang bunganga niya ay lumapad at puno ng tusok-tusok ng ngipin. Ang mata niya nanlaki at tila lumuwa na lalong nagmukhang nakakatakot. Naging isa na siyang ganap na halimaw, ang tunay na anyo ng isang aswang. Dahil sa pagbabago ng anyo, naging daig pa sa tao ang lakas niya. Isang malakas na hampas lang ng kanyang malaking kamay ang ginawa niya at si Dencho ay tumilapo ng malakas papunta sa damuhan. Bumagsak na parang basahan. Dencho! Hindi na si Eman, kundi ang halimaw na nilalang na ngayon ang tumindig. Nakatuon ang lahat ng atensyon sa akin. Ang nakakakilabot na titig niya ay bumalot sa akin, parang isang malamig na anino. Ang kanyang mga mata na kulay pula, tila nag-aapoy at nagbabaga ngayon sa ilalim ng dilim. Sa bawat paghinga niya, pakiramdam ko, dinudurog niya ako sa kanyang paningin pa lamang. Hindi ako makapaniwala. Ang mabait at ang gwapong Eman na nagligtas sa akin noon ay isang nilalang na puno ng kasamaan ngayon. Walang pag-aalinlangan. Mabilis siyang lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at tunog na nagiinit na lupa. Bago pa ako makatili, mabilis niyang sinunggaban ang aking liig gamit ang kanyang malaki at magaspang na kamay. Napaiyak ako. Agad na nanikip ang aking dibdib. Sa ilang segundo pa lamang, parang malalagutan ako ng hininga. Eman, maawa ka. Lalo niyang hinigpitan ang kapit. Lumapit ang kanyang mga nakakatakot na mukha sa akin. Halos magkadikit na ang aming ilong. Ang kanyang hininga ay mainit at mabaho, parang lupa. Huling tanong na to, Leia. Bibitawan mo ba ang lupang yan?
o mamamatay ka ngayon. Sa oras na to, pwede pa kitang buhayin. Ayoko kitang saktan, pero kailangan kong gawin to. Anong ayaw saktan pero ginagawa mo na? Walang yakang halimaw ka! Sa kabila ng natamo niyang sugat, bigla na lang naglabas mula sa loob ng kanyang damit si Densyo ng isang kumikislap na medalyon. Hindi ito ordinaryong kwintas. Ang material nito ay tila pilak at umaapaw sa kakaibang liwanag. Sa isang mabilis na iglap, hinatak niya ito at naputol ang tali. Agad niyang inihambalos ang medalyon sa likod ng halimaw. Ang epekto ay agaran at marahas. Dahil dito, nabitawan ako ni Eman at nagpakawala siya ng isang nakakabiging sigaw. Namilipit siya sa matinding sakit. Ang medalyon ay tila nakadikit at sinusunog ang kanyang likuran. Ang balat niya na tila baluti sa tigas ay halos mabuta sa lakas ng hindi pangkaraniwang kapangyarihan ng medalyon. Babalikan kita, Leia. Babalik kami. At sa oras ng pagbalik namin, sana mas piliin mo maging ligtas ka at sumunod sa gusto namin. Dahil kung hindi, wala akong magagawa kundi ang paslangin ka. Isang malakas na pagtalon lang ang ginawa niya at lumipad siya pataas. Nawala ang kanyang anyo sa gitna ng matatayog na puno at tuluyang naglaho sa kadiliman ng gabi. Napahiga naman ako sa lupa, inuubo at hinahabol ang hininga. Si Densyo naman ay dahan-dahang tumindig, hawak ang gulok, habang ang pilak na medalyon ay pinulot niya sa lupa. Lumuhod siya sa harap ko. Leia, ayos ka lang ba? Napayakap ako sa kanya at nag-iiyak. Hindi ko akalaing mangyayari ito sa akin. Maling-mali ako ng pinagkatiwalaan. Densyo, salamat sa pagliligtas mo sa akin. Natakot ako. Nagulat ako ng walang ano-ano. Binuhat ako ni Densyo at nakaramdam ako ng kapanatagan. Pagdating sa taniman, sinalubong kami ni nanay at ng iba pang mga tauhan nang makita nilang buhat-buhat ako ni Densyo. Kahit iika-ika si nanay gamit ang kanyang tungkod, ay dali-dali siyang lumapit. Densyo, anong nangyari sa anak ko? Leia, anak, magsabi ka, ayos ka lang ba? Natake ho siya ng aswang, Aling Lumen. Nay, si Eman, aswang po pala siya. Siya ba yung kinuwento mo na nagligtas sa iyo kamo? Pero bakit niya ginawa iyon kung aswang pala siya? Hindi ko alam, Nay. Hindi ko alam. Mabuti pa ho, Aling Lumen, mag-usap tayo sa loob. Mukhang pinagnanasahan nila tong lupa. Ang sa palagay ko, gusto nilang masira para mawala ng taniman ng bawang sa lugar natin. Gusto nilang maghari dito at sinisiguro nilang hindi tayo makakalaban. Pumasok kami lahat sa bahay kasama ang ilang mga tauhan at kapitbahay. Iyon ho ang usap-usapan noon pa, Aling Lumen. Yung mga negosyanteng nagsusubok magtanim ng bawang, lahat yun nalulugi. Nasisira ang kabuhayan nila sa iba't ibang paraan. May isa pa nga kaming nabalitaan na sinalakay sila ng mga nilalang. Mukhang maswerte lang tayo noon kaya hindi tayo nilulusob. Pero ngayon, mukhang nagsisimula na sila. Mali ka, Itok. Noon pa nila sinusubukang sirain ang lupang ito. Buhay pa noon si Mang Ben. Pero paano tayo nakaligtas noon? Dahil ginawan at pinalibutan ito ng tatay ng basbas at proteksyon. Ganoon pala ang ginawa ng tatay mo, Densyo. Kaya pala madalas kong makitang mag-usap sila ng palihim ni Ben dahil alam nila ang tungkol dito noon pa. Opo, Aling Lumen. Ayaw tong ipasabi nila tatay dahil ayaw nilang matakot yung mga tao.
Pero ngayon, mahirap nang ilihim to. Kailangan malaman na ng lahat para makapaghanda sa pagsalakay nila. Wala kaming inubos na oras ng gabing yun. Lahat ng kabahayan ay binigyan ng bawang. Halos maubos na nga ang pananim namin noon, pero hindi namin yun alintana dahil mas mahalaga ang buhay ng bawat isa sa aming tagalugar at malaki ang kagustuhan naming ipaglaban ang aming lupa. Iba't ibang klasing panlaban ang ginawa ng aming mga kabaryo. May naglagay at nagpalibot ng mga kumpol ng bawang sa mga pinto, bintana at mga bakura nila. May mga nagdikdik nito, isinama sa binasbasang tubig at nilagay sa mga plastik at bote. Ang iba naman, dinikdik at pinatuyo, ginawang pulbo. Marami ring nilabas ang kanilang kanya-kanyang mga kagamitan tulad ng buntot pagi, gulok, rosaryo, at maraming asin. Densyo, handa na ba talaga tayong kalabanin yung mga aswang? Nakita mo naman, di ba? Kakaiba yung lakas nila. O di kaya naman, baka mamaya magpanggap silang tao. Paano natin malalaman yun? Amoy pa lang ng bawang ayaw na nila. Hindi sila makakalapit sa tanimang ito hanggang bungad lang sila. Kaya dun mo malalaman kung aswang sila o tao tulad natin. Ganun ba? Oo nga no. Kaya pala kahit isang beses, hindi pumasok dito si Eman. Yun nga, dun nga ako simulang nagkaroon ng kutob ng masama sa kanya. Kaya nga sinundan ko kayo. Talaga? Ginawa mo yun? Oo, pero nung nakaupo kayo tsaka seryosong nag-uusap, umalis na rin ako noon. Kasi nga, akala ko ligtas ka namang kasama siya. Akala ko nagkamali ako ng akala sa kanya. Pero bigla akong nakarinig ng sigaw at yabag na tumatakbo. Ikaw na pala yun. Ganun ba? Ako nga lalo natangahan sa sarili ko. Katabi ko na siya pero hindi ko man lang nalaman yun o naramdaman. Ang tagal ko siyang kausap, hindi ko alam aswang na pala yung kasama ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kaya naging ganun kasi nga nilinlang ka niya. Sinadya niya talaga na magpanggap na mabuti siyang tao. Habang nag-uusap kaming dalawa, bigla na lamang tumakbo papalapit sa amin si Itok. May suot itong kwintas na gawa sa bawang. Densyo, Leia, may isang sasakyang dumating. Mga 6 na tao ang lumabas. Tapos, ang mukha nila may mga pangil. Andiyan na sila, ang mga aswang. Dali-dali kaming lumabas. Pinahawak sa akin ni Densyo ang buntot pagi na pagmamay-ari noon ng kanyang ama. At hawak naman niya ang gulok at suot ang kanyang medalyon. Densyo, natatakot ako. Hindi ko alam kung kaya ko ulit humarap sa katulad ni Eman. Huwag kang mag-alala, Leia. Ako bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Pero kung natatakot ka talaga, pumasok ka muna sa bahay. Samahan mo sina Aling Lumen at yung ibang mga kababaihan. Kami na bahala. Natatakot ako pero hindi. Kailangan kong ipaglaban tong lupa namin. Alang-alang kay tatay. Lubos akong nanginginig habang inaalalayan ako ni Densyo sa paglalakad. Bigla namang may naririnig kaming sigawan at yabag mula sa likuran namin. Sa taniman, lumabas ang mga taga-baryo. Lahat ay gising at handang lumaban. Bitbit nila ang kani-kanilang simpleng sandata, mga bolo, palakol at mga matutulis na kawayan. May bitbit din sila na mga sako-sakong bawang at pangontrang asin. Nang makalapit ang mga nilalang, biglang tumahimik ang lahat. Natuon ang paningin ko sa isang figura na nakatayo sa gitna ng grupo ng mga kalaban, isang pamilyar na anino. Nanlaki ang mga mata ko at hindi makapaniwala. Don Maximo? Aswang ka rin? Si Don Maximo, ang pinakamayaman at pinakarespetadong negosyante sa kalapit na bayan
ay nakatayo roon. Ang kanyang ngiti ay hindi mapagkunwari, kundi mapang-uyam at puno ng kasamaan. Hindi ko inaasahan na siya ang makikita kong leader ng mga aswang. Akala ko matalino ka, Leia. Pero bakit parang wala kang ideya? Sabi ko na nga ba, Leia, kaya gigil na gigil yan sa lupa nyo. Hindi lang para tayuan ng pabrika, kundi para alisin ang taniman ng bawang para tuluyang mawalan ng lugar natin ang pangontra sa lahi nila. Hoy, Don Maximo! Hindi kayo magtatagumpay sa binabalak nyo. Hindi kami papayag na sirain yung baryong to. Tignan natin. Anak, lusobin mo na siya. Anak? Nagtaka kaming lahat. Nagkatinginan at nag-abang. Maya-maya, mula sa likuran ng mga tauhan ni Don Maximo, biglang lumabas si Eman. Ang mga mata niya nag-aapoy pa rin at ang kanyang mga pangil nakalabas. Eman? Tatay mo si Don Maximo? Oo, at pinalaan na kita, Leia. Sana nakinig ka na lang sa akin. Hindi na sana aabot sa ganito. Bakit ako makikinig sa'yo? Hindi ba traidor ka? Mapagpanggap na mabuti, pero halimaw naman pala. Tama na ang satsat. Anak, lusobin mo na sila. Ngayon din. Isang malakas na sigaw ang binitawan ni Don Maximo at ang mga kalaban, lahat ay may kakaibang bilis at lakas, ay biglang sumugod sa amin. Nag-umpisa ang labanan. Ang mga taga-baryo ay matapang na sumalubong sa mga nilalang. Si Dencio, mabilis na humarap sa dalawang aswang. Ang kanyang gulok ay naging parang kidlat sa ere. Gumamit siya ng mga mabilis na hiwa sa mga braso at binti nila. At sa tuwing tatamaan ng kalaban ng kanyang matalas na gulok, sisisigaw ang mga ito at namimilipit sa sakit. Si Dencio naman, pag inaatake, umiiwas siya sa mapanganib na pangil at kuko ng mga ito. Si Itok, ang matapang na binata ng baryo, ay nanguna sa grupo ng mga nagdadala ng bawang. Sa bawat pagtapon at pagpapahid ng bawang, nag-iiwan ito ng nakakasunog na marka sa balat ng mga aswang at nagbibigay ng pagkakataon sa iba pang taga-baryo na saksakin sila ng kawayan. Ako naman, kasama rin ni Itok, itinatapon ang mga bawang at inaalalayan ng mga nasusugatan. Pag may lalapit sa amin, ay agad kong hinahataw ng buntot pagi. Ang lakas nito ay nakapagdudulot ng malalim na latay sa kanilang balat. Misteri, ang laban ay madugo at walang patawad. Ang mga aswang ay may kahindik-hindik na lakas, pero ang mga taga-baryo ay punong-puno ng tapang at galit. Hindi sila sumusuko. Habang abala ang lahat sa labanan, nagsimulang kumilos si Eman. Mabilis siyang umikot sa kaguluhan. Hindi basta-basta umaatake ng sino man sa mga taga-baryo dahil ang target niya ay ako. Leia, sumama ka na sa akin. Nagulat ako sa boses niyang yun. Mabilis akong napalibutan ng dalawang aswang. Hindi ko nakita ang paglapit nila. Sasalakay na sana ang isa. Ang kanyang kuko ay nakahanda ng tumama sa aking likuran. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang kuko, isang malaking anino ang biglang humarang. Ang halimaw na si Eman. Misteri, siya ang pumigil sa kasamahan niyang aswang. Akin si Leia. Huwag niyo siyang sasaktan. Isasama ko siya at aking magiging asawa. Ano? Kahit pabuhayin mo ko, Eman, hinding-hindi ako sasama sa'yo. Wala kang magagawa. Ikaw ang napili ko at wala nang makakapigil sa akin.
Sasama ka sa akin sa ayaw mo't sa gusto. Hinawakan niya ang aking braso at ang kanyang pagkapit ay kasing higpit ng bakal. Mabilis niya akong binuhat sa kanyang balikat at parang isang simpleng sako ng bigas, sinimulan niya akong tangayin palayo. Densyo! Tulong! Napatingin naman si Densyo sa aking direksyon dahil sa aking sigaw. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang tinatangay ako ni Eman. Ang galit at determinasyon ay nag-alab sa kanya. Sa buong lakas, hiniwa niya ang braso ng kalabang aswang na kanyang kasalukuyang binubuno. Pagkatapos, mabilis niyang pinaikot sa ere ang kanyang medalyon at sa pag-ikot, buong lakas niya itong hinagis patungo kay Eman. Ang medalyon misteri, nagmistulang bulalakaw. Habang nasa ere, lalong nagliliwanag ito. At nang tumama sa likuran ni Eman, parang isang malaking pagsabog ng enerhiya ang naganap. Napasigaw at napaluhod si Eman. Ang kanyang malahalimaw na balikat ay umusok at nanghina ang buong katawan niya. Ang bilis at lakas niya ay biglang naglaho. Nabitiwan niya ako. Bumagsak naman ako sa lupa at napatitig sa kanya. Nakita ko ang matinding hirap at lubos na sakit sa kanyang mga mata. Isang sakit na tila hindi lamang pisikal. At ako, hindi ko maiwasang maawa. Pero mas nangibabaw pa rin sa akin ang takot. Hinahabol niya ang hininga. Nakatingin sa akin ng may halo ng pait at babala. Leia, siguraduhin mong mapoprotektahan ka ng lalaking yan. Dahil kung hindi, babawiin kita. Nagulat ako, Misteri. Hindi ko lubusang maintindihan ang kahulugan ng kanyang sinabi. Ito ba ay pag-aalala o pagbabanta? Sa huling pagpapakita ng kanyang pambihirang lakas, tumalon siya ng pagkalakas-lakas papalayo. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, mabilis niyang kinuha ang kanyang sugatang ama na si Don Maximo na nakita kong natalo ng mga taga-baryo. Binuhat niya ito at mabilis silang tumakbo palayo sa dilim. Naiwan ang taniman at ang mga taga-baryo. Ang mga natirang nilalang nakasama nila ay nakahiga na sa lupa at wala ng buhay. At pagdating ng liwanag, para silang mga abong naglaho at nalusaw. Mula noon, Misteri, hindi na kami naging kampante kailanman. Bagamat naging masaya naman ang aming lugar at nagkaroon kami ng kapayapaan, lagi pa rin kaming alerto kung sakaling magbalik sila. Palihim ring nag-iwan ng proteksyon sa ibang lupain si Densyo upang malayang makapagtanim ang ibang mga tao ng bawang at kalaunan nga ay naging normal na ulit ang lahat. Ako naman, pinag-aralang mabuti ang pagpapatakbo ng taniman. Marami ang itinuro ni Densyo sa akin. Pero nang huli, bilang asawang nagmamalasakit sa akin, binigyan niya ako ng pagkakataong tuparin ang aking pangarap. Oo, Misteri, tama kayo ng rinig. Ang dating kaaway ko, siya pala ang magpapaibig sa akin. Habang nag-aasikaso siya sa aming munting taniman, ako naman ay nag-review at nakapag-board exam. Sa kabutihang palad, pumasa ako at naging ganap na guro. Buong-buo na ang pangarap ko. Naging magkatuwang kami sa naiwang taniman ni tatay at doon na rin nagsimula ng aming sariling pamilya. Nakapagturo ako sa elementarya at wala na akong hihilingin pa. Pero Misteri, aaminin ko, kapag nag-iisa ako, minsan nakakaramdam pa rin ako ng matang nakamasid sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lamang o talagang may nag-aabang pa rin na isang nilalang para sa akin.